So ngayong umaga, ang topic po natin ay pinamagatan ko pong maging mabuting pinagkatiwalaan ng Diyos sa lahat ng bagay. Sabi nga dito, maging mabuting pinagkatiwalaan ng Diyos sa lahat ng bagay. So ang sabi po dyan ay maging mabuting pinagkatiwalaan ng Diyos sa lahat ng bagay. So naniniwala po ba tayo na lahat ng bagay sa buhay natin ay pinagkatiwala lamang ito sa atin ng Diyos? Kasi lahat ng bagay hindi po sa atin. Ito po ay sa Diyos. Ang sabi po ng unang talata diyan na aking binasa, nating babasahin, sabi niya sa aklat po ng awit, sa awit 24 verse 1, sabi niya, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. Lahat, sabi niya. Kaya lahat ng nandito, hindi po sa atin yan. Sa Diyos po lahat yan. At sabi nga, yung mga bagay na nasa iyo ngayon ay pinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Amen po ba doon? So, tingnan po natin yung pagkakalikha po ng Diyos sa daigdig. Nasabi po sa Genesis chapter 1, basahin po natin, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So sabi niya, nang pasimula, nilikha. Ang lumikha, walang iba kundi po yung Diyos. Sabi niya, ang lupa ay walang hugis at anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga na siya ng Diyos ng dito'y mamasdan, pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim ay naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan, maghangay ang tubig, upang ito'y magkahiwalay, at nangyari na ito. Ginawa ng Diyos sa pamagitan, ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa, at nangyayari nga ito. Tinawag niya ang lupa at ang iyong bahagi ng dagat naman ang magsama-samang tubig. Nasiyahan ng ito ay mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa. Okay. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa ng lahat ng uri na magkaroon sa lupa ng lahat ng uri na tumutubong halaman na nagkakabinhi at ang punong namumunga, at nangyayari na ito, tumubunga sa lupa ang mga gayon, mga halaman na siyahan siya, na ito'y mamasdan, lumipas ang gabi, sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon nga ng tanglaw sa langit upang mabukod ang araw at gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon, at kapistahan mula sa langit. Ang mga ito'y nagbibigay ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari, nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha niya ang mga bituin. Nilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw at gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ng Diyos na ito ay kanyang mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ay ikaapat na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa impapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat, ang lahat ng mga bagay na mabubuhay sa tubig, gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Nagpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Yun ay kalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa. Maamo, may ilap, malalaki, maliliit, at ganyan
At gayon nga ang nangyayari, ginawa niya ang lahat ng ito at nasiyan siya ng ito'y kanyang mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, gayon, likain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Siya ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa ipapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo, may ilak, malaki o maliliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. So makita natin kung bakit binasa ko po itong Genesis chapter 1 verse 1 hanggang 27 upang makita natin na lahat ng nandito sa ibabaw ng lupa ay nilalang ng Diyos. At lahat ng bagay na ito ay sa Diyos. Maging tayo na nabubuhay ngayon sa mundo na to, hindi po sa atin yung ating buhay. Ang buhay po natin ay sa Diyos. Amen po ba doon? Kasi kapag nakita mo na lahat ng bagay ay sa Diyos, wala kang dapat na angkinin sa buhay mo. Kundi ang maganda mong gawin, kilalanin mo yung Diyos na nagbigay sa iyo ng lahat ng bagay. Amen po ba doon? Kaya ang topic nga po natin ay pinamagatan kong maging mabuting pinagkatiwalaan ng Diyos sa lahat ng bagay. Sabi na, maging mabuting pinagkatiwalaan ng Diyos sa lahat ng bagay. Kasi wala ka naman talaga. At wala naman po tayo talaga. Kundi kung bakit meron po tayo ngayon, yan po ay pagkakatiwala lamang sa atin ng Diyos. Sabi ko nga una, yung ating buhay. Yung buhay po natin. Lagi natin sinasabi yung buhay natin, hindi sa atin yan. Yan po ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Kung loloobin ng Diyos, mabubuhay tayo. Kung di na po loloobin ng Diyos, wala po tayong magagawa. Amen po ba doon? At sabi ko nga, maganda makita natin na maging mabuti tayong pinagkatiwalaan ng Diyos ng ating buhay. Kapag kasi hindi mo nakita ito, yung buhay mo wala, gagamitin mo lang na walang kabuluhan. Yung po bang sabihin, gagamitin mo yung buhay mo na wala po katuturan sa mundo na ito. Basta nabuhay ka lang, kumain, matulog, kumain, maghanap buhay. Wala ka bang nilalayo na ang buhay ko na to, gusto ko sa lahat ng aking gagawin, maluluwalhati yung Diyos na nagkatiwala nito sa aking buhay. Amen! So, basahin po natin yung talata. Sabi po dyan sa aklat po ng Lucas, ang nagkakalat na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sabi niya, may mga tao po kasi talagang iniingatan yung buhay nila. Kasi yun po yung kanilang kaisipan, yun po yung kanilang pananaw, at yun po yung kanilang kaalaman. Kaya, nandun na lang po talaga na iniingatan po nila yung kanilang buhay. So, tama naman po, di ba? Naingatan mo yung buhay mo. Subalit, yung pinakamahalaga na una mo na dapat gawin, na sabi dito ng Biblia, sa ating binasang talata, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit dito. Sa ibang salin, ang sino mang mag-alay ng kanyang buhay sa akin, ang siyang totoong magkakamit dito. Kasi naniniwala nga po tayo na ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Kapag yung buhay mo, iniaalay mo sa Diyos, tiyak na iingatan ng Diyos yung buhay mo, tiyak na pagpapalain ng Diyos yung buhay mo. Lagi nga po natin naipapwento si King Hezekiah, di ba? Dahil niloob ng Diyos na mabuhay pa siya, walang imposible. Binigyan pa siya ng additional na 15 taon. Hindi dahil sa may ginawa si King Hezekiah, kundi niloob ng Diyos na siya po ay mabuhay pa ng 15 taon. Subalit kung di na po loloobin ng Diyos, kahit ikaw po yung pinakamagaling na doktor, ikaw po yung pinakamayaman, magpagamot ka man sa ibang bansa, kung di na po loloobin ng Diyos, wala po tayong magagawa. Amen po ba doon? Kaya ang napakaganda at napakahalaga na dapat po natin gawin, yung buhay natin talaga, iaalay po natin sa Diyos. Na may bigay ng ating buhay, na may hawak ng ating buhay, at nakakaalam ng ating buhay. Amen! Ang Diyos lang po kasi ang nakakaalam eh. Kung mabubuhay pa tayo dito ng 1 linggo, kung 1 buwan, kung 5 taon, ang Diyos lang ang nakakaalam. Di ba?
At yun nga po yung sabi kong lagi na pinakamaganda na ginawa ng Diyos. Hindi po niya ipinaalam kung kailan po tayo mamamatay. Amen. Kasi kung pinaalam niya, hindi po tayo mabubuhay ng payapa. Halimbawa, ang edad mo ngayon ay 80, tapos ang magiging edad mo lang pala ay 81. Palagay mo po ba, mabubuhay ka ng payapa? Ay, nabawasan na naman isang araw. Ay, isang linggo na lang ako mabubuhay. Palagay niyo kaya, mabubuhay po tayo ng payapa. Hindi, di ba? Yun nga po yung magandang ginawa ng Diyos. Hindi niya pinaalam yung ating pong hangganan. Subalit ang napakaganda nito, sa buhay po natin, iandog natin yung ating buhay sa Diyos. Upang mula doon, magkamit po tayo ng katiyakan ng ating buhay. Amen! Yung buhay po natin, sabi ko nga, gawin po natin kapaki-pakinabang. This year, 2025, Lord, dalahin po yung buhay na ito talaga magamit ko sa lahat ng aspeto ng aking buhay na maluluwalhati at may tataas ang iyong dakilang pangalan. Dahil ako ay pinagkatiwalaan mo ng buhay. Ano pa? Ang sabi pa po ni Apostol Pablo, sabi niya dyan, kaya nga, kung kayo kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikarangal ng Diyos. Sabi po dito, sa ibang salin sa malalim na Tagalog, sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ano man daw po yung ating ginagawa? Tayo man daw po yung kumakain, naluluwalhati yung Diyos. Kung tayo man daw po ay umiinom, naluluwalhati yung Diyos. Ano man yung ating ginagawa, naluluwalhati yung Diyos. Yung po bang gano'n? At alam niyo po, kapag naluluwalhati yung Diyos sa lahat ng ating ginagawa, walang dahilan na hindi po tayo pagpapalain pa ng Diyos. Amen po ba doon? Hindi yung nabuhay lang tayo na nabuhay tayo ng 50, nabuhay tayo ng 60, nabuhay tayo ng 80, na hindi man lang po naluwalhati yung Diyos sa buhay natin. Kundi ang maganda, habang tayo binibigyan ng Diyos ng buhay, halimbawa, pagkagising mo sa umaga, Lord, ano po ba yung sa lahat ko ng aking gagawin, gusto ko malugod ka sa buhay ko. Gusto ko maluwalhati ka sa buhay ko. Gusto ko mapangalan ka sa buhay ko. Yung po bang ganon? Amen! Wow, bago ka kumain, pray ka, Lord, salamat. Naluwalhati yung Diyos, bago ka kumain, Lord, salamat. Yung po bang ganon? O kaya naghahanap buhay ka, Lord, gusto ko may taas ang iyong pangalan sa aking gagawin paghahanap buhay. Sa aking negosyo, ikaw po yung aking may taas. Amen po ba doon? Kasi yun po yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya nasabi po ni Apostol Pablo, yung talata niyan. Kaya nga kung kayo umiinom, o kumakain, o umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa karangal ng Diyos. Maluwalhati po yung Diyos. Yung po ba, nagninegosyo ka talagang naitataas yung pangalan po ng ating Panginoon. Nagtitinda ka, naitataas yung pangalan po ng ating Panginoon. O meron kang hanap buhay, naitataas yung pangalan po ng ating Panginoon. Yung po bang ganon? O kaya magandang sabihin, iba talaga kayong mga tao nakakilala sa Diyos. Talagang yung buhay nila, kalugod-lugod at kalugod-lugod sa paligid ng Diyos. Amen po ba doon? Yung po bang naitataas po natin yung pangalan po ng ating Panginoon? Kasi yun po yung mahalaga. Yun po yung mahalaga na makita natin. Kasi yung buhay natin ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. At napakahalaga, doon sa nagkatiwala sa atin ng buhay, may bigay po natin yung pasasalamat at may bigay po natin yung karangalan sa Diyos na nagbigay sa atin po ng buhay. At magagawa lamang po natin yan kapag tayo lumakad na kasama po ng ating Panginoon. Gagaya po na binanggit po sa aklat po ng Juan, sabi niya dito, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So, magagawa po natin na maluwalhati at may taas pandakila yung Diyos sa buhay natin, sa ating mga buhay, kung ang Panginoon ang siyang magiging ilaw ng ating pong buhay at tayo po'y lalakad at mamumuhay sa ayon sa kanyang kalooban. Kasi ang tao, may sarili po tayong kalooban, di ba? At maganda to, sa kalooban po natin na yon, ang pinaka-final po nating desisyon, yung kalooban po ng Diyos. Amen! Sabi nga po ng ating Panginoon Jesus nung siya nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, nung siya nananalangin, sabi niya, Ama, hindi ang kalooban ko ang masunod,
kundi yung kalooban mo ang masunod sa aking buhay. Kasi madami po tayong kalooban bilang tao. Lalo na sa mga plano, sa mga desisyon, napakahalaga na hanapin po natin yung kalooban ng Diyos. Upang mula doon, maitaas po natin, maluwalhati natin yung Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. At sa pamumuhay po ng mundo, sabi nga natin lagi, sa pamumuhay po natin dito, talagang nandyan po yung daya po ng kaaway. Nandyan po yung tukso ng kaaway. Nandyan po yung panlilinlang na ginagawa po ng kaaway. Subalit tayo, sabi po ng kasulatan, tayo daw po yung mga taong matatalino. Na alam po natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, alam po natin yung kalooban po ng Diyos. Amen po ba daw? Kasi sabi ko nga yung buhay natin, isa lang yan. Lagi ko ibinibigay na halimbawa yung isang tao na tinanggap bilang isang empleyado, di ba? Sa pagiging isang empleyado, para tumaas po ang iyong pwesto, maging mabuti kang empleyado, maging kagalang-galang ka na empleyado, at talagang nandun po na ginagawa mo yung lahat ng bagay upang ikaw ay maging mabuting empleyado. Sa ano lamang po yun sa kumpanya, bakit ginagawa po ng isang empleyado yung mga bagay na yun? Kasi gusto niya, dumating yung panahon, umangat po yung kanyang pwesto. Tumaas po yung kanyang posisyon. Kung yung tao, pagpapalay ka sa mga bagay na yun, mas higit po yung Diyos. Kapag nakita niya na naging mabuti po tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng ating buhay, gaano na lang po na pagpalay po ng Diyos yung buhay natin. Amen. Sabi nga, bigyan pa po tayo ng iba yung kalusugan, iba yung kalakasan, bigyan pa po tayo ng additional. Amen. Na buhay. Sabi ko nga yung buhay natin, tingnan po natin. Sa buhay po ng tao, sabi ko nga, kung ang namamatay lang 80, dapat yung tao abot po ng 80, di ba? Pero pasinin natin, mayroong mga bata pa lang, ilang buwan pa lang, namatay 1 taon, namatay 2 taon, hanggang magkaedad, may mga tao na namamatay, di ba? So, ang point po natin dito, makita natin, mula doon sa ganong sitwasyon ng kamatayan sa buhay ng tao, tayo po ngayon ay may edad na. Kaya makita natin, may extension na ibinibigay ang Diyos sa ating mga buhay. Kasi inabot pa po natin yung ganitong edad. Amen! Lagi ko sinasabi, ako, unang pagkakataon na kala ko mamamatay na ako 1988. Ano na pong taon ngayon? 2025 na. Yun po yung unang alam ko na yung buhay ko, kasi binuhat na lang po ako nun eh. Pero naborn again na po ako nun, kasi naborn again ako 1985. 88. Alam ko, graduating na ako, kasi sabi po ng mga pagkakada namin, ay, Sir Reka, ano na? Kandidato na. Nagtangguli na po ako nun eh. Dahil yun, dadaling ka sa ospital, pinapasad ka na lang. Hindi ka na makalakad. Pero kabataan ko pa nun. 23, gano'n, hindi. Pero nung binuhat ko, nung isakay ko sa sasakyan, binuhat na lang ako. Kaya lang, dahil may extension ng Diyos, may ilang beses na. Di ba? Di ba, kapag po tayo nagkakasakit, sabi po, ang iniisip natin kung minsan, mamamatay na ako, nagkasakit ka naman buha, na-aksidente ka. Yun po ay additional blessing na ibinibigay sa atin ng Diyos na buhay. Kaya mahalaga, habang binibigyan tayo ng Diyos ng buhay, yung buhay po natin, gamitin po natin na patuloy na maluwalhati yung Diyos sa buhay po natin. Amen! Upang sabi nga, yung buhay po na yan ay patuloy pang pagpalain po ng Diyos. At naniniwala tayo kapag tayo nagbigay ng buhay sa Diyos, kaya po itong ingatan ng Diyos, kaya po itong gabayan ng Diyos, kaya po itong pagpalain pa ng Diyos. Hindi mo na kinakailangan ng bodyguard. Kasi Diyos na mismo yung mag-iingat sa iyo. Kasama po yung kanyang mga anghel. Kasi yung mga walang lubusang malalim na pananampalataya sa Diyos, kinakailangan lalo na kapag may mga kakayahan na sa buhay, kinakailangan pa ng bodyguard. Para maingatan po yung kanyang buhay, di ba? Pero sa Diyos, kapag ikaw ay lumalakad at namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, Diyos mismo yung mag-iingat at gagabay at magpapaala sa iyong buhay. Kaya mahalaga, una, sabi nga, maging mabuti tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng ating
buhay. Gamitin po natin yung buhay natin sa ikaluluwalhati po ng Diyos. Pangalawa, sa mga talento. Yan. Sa malalim na Tagalog, hindi ko alam kung sa malalim na Tagalog po yan. Sa malalim na Tagalog po kasi talento po yung binanggit po dyan sa King James Version. Basahin po natin yung Matthew 25 verse 14. English. In English po nila. Sige, basahin ko po sa Tagalog. Sa King James. Ang sabi po dito, sapagkat tulad sa isang tao at nagpaparoon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang pag-aari. At ang isa binigyan niya ng 5 talento, ang isa 2 talento, ang isa at ang isa ay isa. Sa bawat isa ay ayon sa kanyang kaya at siya yumaon sa kanyang paglalakbay. So makita natin dito, ito po ay isang magandang talinhaga na ang Diyos nagbigay po siya una ng 5 talento, pangalawa, 2 talento, pangatlo, 1 talento. At ang sabi po dito, sa bawat isa, ayon sa kani-kaniyang kaya. Kasi ang tao, may kanya-kanya po tayong kakayahan. Hindi pwedeng ibigay sa kanya yung 5, kundi naman po niya talaga kaya. Hindi pwedeng ibigay sa kanya yung 2, kundi po niya talaga kaya. Kaya po yung iba, 1 lang. Yung iba, 2. Yung iba, 5. Kaya may makikita po tayo mga tao na iba't iba po yung talento na tinanggap po nila sa Diyos. At dumating po yung panahon na sabi ng kasulatan, ang tumanggap ng 5 talento, pagdakay, yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon at siya'y nakinabang ng 5 talento. At gayon din pahaan ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Datapot ang tumanggap ng isa ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga alipin yaon at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, narito ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento, narito ako'y nakinabang ng 2 pang talento. At sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa, mabuting tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Lumang 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay tao ng mapagmatigas, na gumagapa sa doon sa hindi mo inasigan, at nag-aali ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking tinago sa lupa ang talento mo, narito na sa iyo na ang iyong sarili. Datapwat sumagot sa kanya ang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad. Nalalaman mo ako'y gumagapa sa hindi ko inasikan at nag-aali doon sa hindi ko sinabugan. Ganun pala, ibinigay mo sana sa ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang aking pati ng pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento sapagkat ang bawat mayoon ay bibigyan at siyang nagkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ng nasa kanya ay aalisin sa kanya at ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. So, nice po makita natin sa buhay natin, lahat ng talento na nasa iyo, yan po ay biyaya na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen po ba doon? At mula po doon sa talento o kakayahan na ibinigay sa iyo ng Diyos, napakaganda na maluwalhati yung Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi pagdating ng panahon,
tayo pong lahat ay magbibigay sulit sa Diyos. Amen! Kasi ito po yung hindi nakikita at naiintindihan ng mga tao. Na pagdating ng panahon, magbibigay sulit ka sa Diyos. Diba, pinagkatiwalaan ka ng ganitong talento na maging scientist, maging sikat na abogado, maging sikat na doktor, maging sikat na engineer, o doktor, o teacher. Kahit na maliit na bagay po yan, yan po ay biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa ayon sa ating kaya. Kung minsan nga po, ito yung mga magulang, anak, gusto ko kuhanin mo engineer. Eh, hindi kaya talaga ng anak. Kaya mag-aaway na lang. Dahil hindi ko talaga kaya. Ayaw ko na mag-awan. Bakit? Hindi ko kaya. Eh, hindi pa na talaga kaya. Ang kaya ko niya talaga magtutos lang po ng sako. Eh, yun po yung kanyang talento. Amen! Wala talaga. Kasi yung mga magulang, siya pa, gusto nila matapos ko yung mga anak nila. Nay, sabi ko, hindi ko talaga kaya. Gusto ko magmaliw na lang ng mga tubeto. Kaya po may mga ganun eh. Yung ba, nagtatanim ng gulay. Bakit? Yung po yung talento na tinanggap po nila sa Diyos. At alam niyo po, balanse po yung Diyos. May mga, sabi ko nga, tinitingnan po natin ang nasa mababang level. May mga nasa gitnang level. May mga nasa mataas na level para tumakbo po yung ekonomiya ng buong mundo. At mabuhay po tayong lahat dito sa ibabaw po ng mundo. Yun po yung mga talento na ipinagkatiwala ng Diyos sa buhay po ng tao. At ang maganda lang nito, makita at maunawa ng tao pagdating ng panahon, magbibigay sulit po siya sa Diyos kung paano po siya naging mabuting pinagkatiwalaan po ng Diyos. Amen po ba daw? So sa buhay po natin, napakaganda na makita natin yung para doon sa lahat ng ating doon po sa lahat ng talento na ibinigay sa atin ng Diyos, magamit po natin ng tama, magamit po natin ng mabuti, at magamit po natin sa ikaluluwalhati po ng pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Kasi mismo sa Genesis, sa iyong pawis manggagaling ang iyong kakainin. Kaya sa buhay po natin, may kanya-kanya po tayo talagang talento, kakayahan, abilidad, o magiging buhay pagdating po ng tamang panahon. Sabi nga ng Bible, sa pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa, ang mapagkakatiwala ng Diyos sa maliit na bagay, kayang pagkatiwala ng Diyos sa malaking bagay. Kasi ang Diyos po yung nagpapahala. At ang hindi mapagkakatiwala sa maliit na bagay, hindi ka pagkakatiwala ng Diyos doon sa malaking bagay. Ito po yung buhay natin. Sabi ko ako minsan ng tao, masyadong nagmamadali. Maging mabuti ka muna doon sa maliit na bagay. Hanggang sa makita ng Diyos, sa maliit na bagay na pagkatiwalaan ka, mula doon, pagpapalain ka po ng Diyos doon sa malalaking bagay. Amen po ba doon? Kasi ang Diyos po yung nagpapala. At sabi nga natin binasang talata, ang lahat ng bagay dito sa mundo, sa Diyos. Kung loloobin ng Diyos, dadaloy po sa atin yung biyaya. Subalit kung hindi, kahit anong gawin mo, hindi po dadaloy sa iyo yung masaganang biyaya. Kasi may pagkakatiwala. Subukan na lang po ninyo, pumasok kayo sa kumpanya. Hindi kayo mabuting empleyado. Palagay nyo pagdating ng December, hindi kayo tatanggalin. Tatanggalin kayo. Bakit? Hindi kayo mabuting empleyado. Pero kung ikaw ay isang mabuting empleyado, pagdating ng December, naniniwala po ako may bonus ka. Mayroon pang pag-angat sa iyong posisyon. Bakit? Napagkatiwalaan ka. Ganun din po sa Diyos. Kung sa maliit na bagay na talento na ibinigay sa ng Diyos, napagkatiwalaan ka, masibit ka pong pagpapalaan pa ng Diyos. Sabi ko nga, ito yung sistema po ng Diyos. Wala pa akong nakita, sabi po ng mga kasabihan, ng mga magulang. Itong mga magulang natin kasi magaganda po yung kasabihan. Ang kayamanan galing sa masama, sabi po nila, bubuti man, pagdating ng dulo, ito din ay masama. Kaya kapag sinimulan ko yung isang bagay na tama, hanggang sa dulo, tama po yan. Pag ang isang bagay sinimulan mo ng mali, magiging tama man po ito, panandalian, pero ang dulo noon, mali pa rin. Amen! Kaya ang maganda po doon, maging mabuti tayong pinagkatiwalaan ng Diyos ng lahat ng talento. Kung may abilidad ka, gamitin mo ito na maluluwalhati yung Diyos sa buhay mo. Lahat ng talento nasa iyo.
abilidad. Huwag po natin gamitin na pandawaya. Kasi yung mundo, yun po yung inaalok. Mandaya tayo ka, magaling ka naman eh. Madiskart. Yung po kasi yung mundo, sistema po natin, mandaya ka. Pambawas ka, mabilis ka umundan, hindi po. Subukan mong lumakad ng tama at ang dulo nito ay tama. Yung po yung pangalawa, sabi nga maging mabuti tayo, pinagkatiwala ng mga talento, abilidad. Sabi nga ng Bible, ibinigay po ito ng Diyos ayon sa sukat ng ating kaalaman at sukat ng ating pananampalataya. At kaya minsan, nagtataka nga po tayo eh. Bakit yung isang mga kapatid natin, dahil ang talento po nila, kakayahan po nila ganito, napakalakas po nila. Di ba? Sabi ko nga, kayamanan po ay hindi sa atin. Amen po ba doon? Kung may 10 milyon ka kayo sa bangko, hindi po sa iyo yan. Ipinagkatiwala lamang ito sa iyo ng Diyos. Kung meron ka pong sasakyan, hindi sa iyo yan. Ipinagkatiwala lamang po sa atin ng Diyos. Kung may bahay po tayo, hindi po sa atin yan. Ipinagkatiwala lamang po yan sa atin ng Diyos. Amen! At sabi ko nga, nanood po tayo sa YouTube, yung naganap po sa California. Sabi ko, akong totoo yung napanood po natin naganap sa US, sa California. Abay sa isang iglap, $1 billion. Wala. At kagabi na po ata, kagabi, nakapanood din po ako. Ano naman, tidal wave. Umawat yung tubig sa Santa Ana, California, USA. Sabi ko, pagkatapos ka ako ng apoy, tubig naman. Ito po yung sabi ko nga, yung kayamanan, hindi sa atin yan. Huwag po nating, huwag po nating hawakan ng mahigpit. Baka po tayo, sabi nga ng Bible, basahin nga po natin yung talata. Timothy. Sa katunayan, may malaki kang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Ito po yung unang talata. Sabi nga, maganda po na may pananampalataya tayo sa Diyos kung tayo po ay may kasiyahan sa buhay. Masiyahan. Kasi yung tao, mahirap po sa lahat. Naniniwala na sa Diyos, naglilingkod na sa Diyos, wala pang kasiyahan sa buhay. Okay, tuloy tayo. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayo madadalang anuman pag-alis dito. May nakita na ba kayong namatay na may dalang kotse, may dalang bahay, may dalang 1 hektarya lupa? Wala naman, di ba? So, tama po yung sinabi ni Apostol Pablo. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito kasi hindi po sa atin yan, sa Diyos po yan. Kaya dapat tayong masiyahan. Kung tayo may pagkain at pananamit, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masama at mga hangal na hangawin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman may mga taong nalayo sa pananampalataya at nasadla sa maraming kapigatigan. So, dito, ibinapakita ni Apostol Pablo kung paano tayo dapat mabuhay bilang isang tao na manlalakbay dito sa ibabaw po ng lupa. Alam niyo po ba, manlalakbay lamang po tayo dito? Kasi kung bakit ko sinabing naglalakbay ka lang dito sa ibabaw ng lupa, pagdating ng panahon po kasi, mamamatay po tayo. At kung naniniwala po kayo na may langit at impyerno, yun po yung totoong buhay. Kasi doon, walang hanggan. Dito, pansamantala lang. Bakit po ba nag-Saudi ka? Nag-Saudi ka na 10 taon, tapos babalik ka na sa Pilipinas. Ang totoo mo kasing bayan ay Pilipinas. Bagamat 10 taon ang naglakbay sa Saudi. So, ganun din po sa buhay natin. Ang buhay natin dito ay isang manlalakbay. Pagdating ng panahon, uuwi po tayo doon sa toong buhay na inilaan po ng Diyos sa buhay po ng isang nanampalataya sa Kanya. Ngunit, sa mga tao hindi nanampalataya sa Kanya, may nakalaan din po sa kanilang walang hanggang kapahamakan ng kanilang mga kaluluwa. Sabi nga ng Bible, sa dagat-dagat ang apoy at asupoy na siyang pangalawang kamatayan. Kaya, sabi dito ng talatang ating binasa,
maganda yung taong may pananampalataya at may paniniwala sa Diyos kung siya ay may kasiyahan. Ang malungkot po kasi kung minsan ginagamit po ng ibang tao yung salitang relihiyon, tapos ginagamit po sa maling sistema po ng pamumuhay. So, sa buhay po natin, yamang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, naniniwala tayo sa Diyos, magkaroon po tayo ng kasiyahan. Upang, lagi tayo, Lord, thank you, dahil nabuhay ka sa maghapon, salamat. Kung may kinakain ka, salamat. Kung may kabuhayan ka, salamat. Hindi naman sinasabi ng Bible na hindi ka po yumaman, umulad yung buhay. Kundi, ano man yung kalagayan mo, at pinagkakatiwala sa ng Diyos na kayamanan, meron po tayong kasiyahan. Hindi tayo nagkaharap na mga bagay na hindi po sa atin, na inilaan po sa atin ng Diyos. Kasi ang sabi ng Bible, hindi po masama po na tayo po yung yumaman. Kasi ang sabi ng Bible, si Jesus nagpakatukha upang tayo po ay yumaman. Amen. Kaya lang, ang masama po sa buhay ng tao, yung mahalin po natin yung kayamanan. Kasi yung kayamanan, hindi po sa iyo yan. Lagi kong babanggitin po sa atin, hindi po sa atin yan. Ipinagkatiwala lamang po niya sa atin ng Diyos at wag po natin ibigin ng higit sa Diyos. Amen. Kasi sabi ng Bible, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po masama po yung kayamanan. Kaya lang, wag mong ibigin ng higit sa Diyos. Amen po ba daw? Kasi may mga tao na ang naging Diyos na po niya yung salapi. Sabi po ng iba, kahit ano, yung pong salita ng mga magulang natin noon, kaya sinasabi niya, ay, alin mo sasabihin niya, pag mo sasabihin mo. Kasi sabi po ng iba, ay, hindi na ako na dumalo. Ating na akong hindi na ako ikaw magugutom. Meron na ako ikaw naka-imbak na pagkain sa isang taon. So, hindi po masama po yung mag-imbak po tayo. Kasi noong unang panahon, yung mga magulang natin, may mga lalagyan po sila talaga ng palay. Yung kakainin po nilang bigas, isasahin po nilang bigas sa isang taon, na po yung palay, naka-stack na po yun. Yung po kasi yung na mga magsasaka, ang sabi po nila, hindi na ako magugutom. May naman po talaga, di ba? May dahilan naman po sila na sabihin nyo. Kaya lang, sabi nga, hindi natin pwedeng ipagmalang yun. Kung loloobin ng Diyos, magandang sabihin natin, kung loloobin ng Diyos, hindi na kami magugutom kasi may naka-stack na kaming pagkain. Huwag mo sabihin na, ay, hindi na ako magugutom. Sa isang iglap lang, pwedeng mawala po yun. So, sabi nga dito, yung pag-ibig sa salapi, yun po yung iwasan natin. May mga tao po kasi dahil sa pera, naghihiwalay yung mag-asawa. Amen. Dahil sa pera, naghihiwalay po yung magkakapatid. O hindi lang po naghihiwalay, nag-aaway po. Dahil sa pera. Pag namatay naman, wala namang madati na kahit piso. Nagkahapon. Diba? Ano ba? Yung mga magkakapit pa, naghihiwalay. Ay nag-aaway dahil sa pera. Sabi nga, wag po nating mahalin yung pera. Mahalin po natin yung Diyos at mahalin po natin yung ating kapwa. Yung pera, bahagi lang ng buhay ng isang tao. Maganda nga sa buhay po natin, matuto tayong matuto tayong masaya na may pera at walang pera. Pwede po ba kayo gano'n? Na masaya ka kahit may pera at walang pera. Mas maganda nga yung pag wala kang pera, magbilis ka na maganda. Hindi halatado. Amen. Hindi ako maniniwala wala kang pera suot mo pala may pera ka na, di ba? Babag gano'n. Kasi ito po yung malungkot sa buhay po ng tao. Sabi nga ng huling talata, dahil sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahalad na yumaman, may mga taong nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa maraming kapig-hatian. Ito po yung malungkot na buhay ng isang tao. Pananampalataya ka na ng Diyos. Mula po doon sa iyong pagiging pananampalataya na wala ka ng kasiyahan sa buhay sa Diyos. Ang gusto mo, yumaman. Ang malungkot mo, sabi po dito ng Bible, nalayo sa pananampalataya. Lagi pong paalala ng Biblia, unahin po yung Diyos na nagbibigay ng kayamanan upang yung kayamanan sumunod na lang sa iyong buhay. Amen!
Kasi yun po yung tama. Unahin mo yung Diyos na nagbibigay ng kayamanan upang yung kayamanan ay ipagkatiwala sa ating po mga buhay. Hindi po yung hanap ka ng kayamanan, habol ka ng habol. Hanggang sa mapagod ka. Tapos sasabihin mo, Diyos ko, tulungan mo po ako. Hindi ko na po alam kung ano yung aking gagawin. Babalik ka din pala sa Diyos. Bakit hindi mo unahin yung Diyos? Di ba? Babalik din po pala tayo sa Diyos. Unahin ko yung Diyos na nagpapala at nagbibigay ng lahat ng bagay. Kung pagmula doon, hindi po tayo masadlak sa kapighatian at maraming kahirapan. Binagit nga po ng ating Panginoon Jesus. Ang sabi dito sa Luke 9:25, ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung mapahamak naman at mawalan ang kanyang buhay. Sabi niya dito, ano nga ang mapapala? Sa'yo na yung yaman ng buong daigdig. Kung mapahamak naman ang iyong kaluluwa, wala daw po itong kabuluhan. Amen! Kaya po sa isang totoong mananampalataya ng Diyos, yung kayamanan, bahagi lang po ng kanyang buhay, pananampalataya sa Diyos. Amen! Una po yung Diyos, pangalawa lamang po yung kayamanan na ipinagkakatiwala po sa kanya ng Diyos. Kasi kung kaya lang po na iligtas ng kayamanan yung tao, magpapayaman na lang yung tao. Di ba? Kaya lang, hindi po ganun eh. Sabi ko nga nung minsan, tungkol sa isang, may nakakwentuhan ako sa Diyos. Sabi ko, ang dami na akong ginawa panalangin na ako sa patay. Sabi ko, nauna na ako. May sumunod. Tapos nung umaga, may sumunod pa. Tapos nung ililipin, dadaan pa sa simbahan. Sabi ko, ang dami na akong panalangin. Sabi ko sa nakakwentuhan ko. Talagang ganyan. Sabi niya, pakaya ka sigurado. Kawawa naman ako yung walang mananalangin. Wala akong pambabahid ka ako sa simbahan. Hindi ka ako ganun yung Diyos. Yung Diyos ka ako, parehas, mayaman ka ako sa kapulubi. Yung Diyos, walang palakasan. Sabi ko doon sa tao ka, kasi malam ko yung babaeng na ako sa kasi ka ako, kawawa naman ako yung walang taong mananalangin. Tapos ka ako ay pambabahid ka ako sa simbahan. Hindi ka ako ganun yung Diyos. Kasi kung minsan, ang pananaw po ng tao ganun. Kaya sabi ng Bible, anong mapapala mo? Mayaman ka nga. Kung mapahapak naman yung kaluluwa mo, wala po itong kabuluhan. Kahit ikaw po yung pinakamayaman sa Pilipinas, kapag ikaw ay lalayo sa Diyos at tumalikod sa Diyos, mapapahamak ang iyong kaluluwa. Kaya ang maganda mong gawin, habang pinagpapala ka ng Diyos, maging mabuti kang pinagkatiwalaan po ng Diyos. Amen po ba doon? Sabi nga, una, yung buhay natin, maging mabuti tayo pinagkatiwalaan ng ating buhay. Pangalawa, yung mga talento na binibigay sa atin ng Diyos, maging mabuti tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng talento. Upang yung buhay po natin, patuloy na kami ng Diyos. Pangatlo, yung kayamanan. Sa lahat ng kayamanan na nasa iyo ngayon, sabi nga, hindi po sa atin yan. Ipinagkatiwala lamang po yan sa atin ng Diyos. At gamitin po natin ito sa ikaluluwalhati po ng ating Panginoon. And next, sabi po dito, tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung may nais na magmalaki, ang ipagmalaki niya ang ginawa ng Diyos. Sabi nga dito, ng Panginoon. Kung may pagmamalaki ka, yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo, Lord, ang pinagmamalaki ko, binigyan ako ng Diyos ng buhay. Binigyan ako ng Diyos ng talento. Binigyan ako ng Diyos ng kayamanan. Amen po ba doon? Sabi nga, ang ipagmalaki natin yung Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay. Hindi mo dapat ipagmalaki yung sarili natin. At sabi pa dyan, hindi ang taong pumupuri sa sarili ang katanggap-tanggap, kundi ang taong pinupuri ng Panginoon. Amen po ba doon? Magandang sabihin, sa lahat ng bagay, yung Diyos ang maluwalhati, may taas, madakila sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi pa po dyan sa aklat po ng Luke chapter 17, verse 10, sabi po dyan, ganoon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming
tungkulin. Sa ibang salin, sabi niya dito, kapag nakagawa po natin yung lahat ng bagay, sabihin po natin, kami mga pinagkatiwalaan lamang ng Panginoon. Ginawa lang namin yung mga bagay na dapat naming gampanan bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Amen po ba doon? Sabi nga sa Diyos lagi yung pasasalamat, pagwalhati, pagkakila sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Dahil ang lahat ng bagay na nandito sa ibabaw ng lupa, lahat ng bagay na nasa atin, at tayo, yung buhay po natin, ay galing po lahat sa Diyos. Amen! At mula po sa lahat ng bagay na yan, ay maging mabuti tayo pinagkatiwalaan po ng Diyos. Upang pagdating ng panahon, sabi nga tayo po ay nasa harap ng Diyos, ang sabihin sa iyo ng Diyos sa isang talata na binasa po natin kanina, sabi niya, doon sa aklat po ng Matthew 25 verse 21, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti, at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalayan kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ang magandang gawin, sabihin po sa atin ng Diyos, sabi niya, mabuting gawa, mabuti, at tapat na alipin. Tayo po ay alipin ng Diyos. Ang mahalaga, paghaharap mo sa paningin ng Diyos, my good and faithful servant. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen po ba doon? So,